Narito ang kwento ang isang Amerikanang piloto na naging bahagi ng Philippine Air Force. Si Captain Alexandra Alex Reyes, 28 taong gulang na pilotong United States Air Force, ay inalay ang kanyang buong buhay sa mga fighter jet at sa kalawakan. Ngunit nang siya imaktamo ng pinsala sa isang paksasanay sa Pasipiko, ipinadala siya sa isang airbase ng Philippine Air Force at doon nagsimulang makbago ang lahat. Siya, nasanay sa mekanikal na utos at malamig na kompetisyon, ay nakatakpo ritong magkasamahang punong pakatao. At sa isang fighter jet na tinatawag na FA-50PH, natuklasan niya ang isang halaga na hindi lamang tungkol sa teknolohiya. Ngunit dumating ang isang biglaang utos na pabalikin siya sa kanyang bansa at sa harap nito, tinalikuran niya ang isang F-15 Strike Eagle na nakakahalaga ng bilyon-bilyong piso para sa isang nakakagulat na desisyon. Ang kwento ng araw na pinili nga, isang Amerikanang piloto ang kalawakan ng Pilipinas ay magsisimula na ngayon. Magandang araw. Ang pangalan ko ay Alexandra Reyes, pero Alex na lang ang itawag ninyo sa akin. Ako ay 28 taong gulang, isang piloto ng United States Air Force. Bago ko simulan ang kwentong ito, nais ko munang sabihin na ginugol ko ang aking buong buhay na nakatingin lamang sa kalangitan. Ang mabagay sa lupa ay palaging komplikado at mahirap unawain para sa akin, ngunit ang tadhana ay tunay na mahiwaga. Nang magtamo akong pinsala sa balikat sa isang pagsasanay sa Pasipiko, pansamantala akong inalis sa serbisyo. Sa ilalim ng sunduang teknikal na kooperasyon, ipinadala ako sa isang panandaliang misyon sa Clark Air Base sa Pilipinas. Sa simula, inisip ko na ito ay isang pansamantalang lugar lamang na lilipasan ko sa loob ng ilang linggo bago bumalik. Mula sa sasakyang nahatid sa akin galing sa Clark International Airport patungo sa base, ang tanawin ngang Pilipinas ay iba sa aking inaasahan. Ibang-iba sa malalawa na kapatagan ng Amerika. Ito ay masikip ngunit may sariling uri ngang kayusan. Ang pakakahalo nga bundok at magusali ay nakpaisip sa akin kung anong uri ngang puso mayroon ang mga taong naninirahan dito. Pagdating ko sa base, ang unang ipinakilala sa akin ay si Captain Miguel Mike de la Cruz. Siya raw ang magiging co-pilot at instructor ko para sa FA-50PH. Ang una kong impresyon sa kanya ay napakatindi. Tiyak na mahigit 6 na talampakan ang kanyang taas, malapat ang balikat, at matipuno ang pangaisang tipikal na pangangatawan ng isang sundalo. Inasahan kong siya ay magiging malamig at dominante, tulad ng galalaking opisyal na nakasama ko sa Amerika. Ngunit nang kami ay magkamay at magbatian, ang kanyang ekspresyon ay nakakagulat na malumanay. Sa paraan ng pagtingin sa akin ni Captain de la Cruz, walang bakas ng pag-ingat o pagkamausisa, kundi isang natural na interes lamang. Hindi niya ako tinuring na espesyal dahil isa akong dayuhan, ngunit hindi rin siya naging sobrang palakaibigan, tamang-tama lang ang distansya. Naalala ko pa ang pagkamangha ko sa aking isipan. Paano naging ganito kabait ang isang lalaking ganito kalaki? Nang hapong iyon, sa wakas ay nasubukan ko na ang simulator ngang FA-50PH. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ko ang pahanga ng una kong makita ang aktwal na eroplano sa hangar. Ibang-iba ang pakiramdam kumpara sa F-15 Strike Eagle na dati kong pinalilipat sa Amerika. Ang makinis at aerodinamikong disenyo nito, ang detalyadong pakakagawa ng cockpit, at higit sa lahat, ang pangkalahatang pakiramdam ng balansa ang nag-iwan ng malaking impresyon sa akin. Nang umupo ako sa simulator, at pakmasdan ang control system, para akong nakatuklas ng isang bagong mundo. Kung ang fighter jet ng Amerika ay makapangyarihan at prangka, ang eroplanong ito ay tila binabasa muna ang intensyon ng piloto bago tumugon. Ito ay intuitive ngunit matatag, at higit sa lahat, ramdam sa bawat sulok ang disenyo na nagbibigay konsiderasyon sa piloto. Habang maingat na ipinapaliwanag ni Captain de la Cruz ang sistema sa aking tabi, hindi ko mapigilang mamangha. Naisip ko, ito ay hindi lang basta isang fighter jet, para itong isang obra maestra. Ang teknikal na kahusayan at ang ergonomikong disenyo ay perpektong magkabagay. Noon sinabi sa akin ni Captain de la Cruz, ang eroplanong ito ay resulta ng pangarap at pagsisikap ng maraming tao, kaya naman ito ay mas mahalaga at makabuluhan para sa amin. Sa kanyang boses, may halong pagmamalaki at pagmamahal. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na para sa mga tao rito, ang FA-50PH ay hindi lamang isang armas, kundi isang simbolo ng kanilang diwa at mga pinahahalagahan. Nang matapos ang simulator training ay lumabas ako, kakaiba ang aking pakiramdam.
May paganga sa teknikal na kahusayan nito, ngunit mas malaki ang aking kuryosidad sa mataong lumikha nito. Anong uri ngang pag-isip ang kailangan para makagawang ganito? Nang gabing iyon, habang nakatingin sa bintana ng aking tulugan, nag-isip ako. Sa Amerika, palaging utos, disiplina at pambansang misyon ang nagtutulak sa akin. Ngunit dito, may iba akong naramdaman. Isang init, marahil, o isang bagay na mas makatao? Isang araw pa lang ang lumilipas, ngunit nagsisimula na akong makaroon ng kutob na baka ang lugar na ito ay hindi lamang isang pansamantalang hihintuan. Sa ikalawang gabi, inanyayahan ako ni Captain De La Cruz na sumama sa isang inuman. Sa Amerika, may mga pagtitipon din ang mga opisyal ng militar, ngunit karamihan ay formal at seryoso, kaya hindi ako gaanong umasa. Sumakay kami sa isang sasakyan mula sa bus patungo sa siyudad at doon ako nagulat. Ibang-iba ito sa organisadong kalyeng Amerika. Ang daan ay punong buhay at ingay. Karamihan sa masasakyan, tulad ng mga jeepney at tricycle, ay gumagalaw na may sariling ritmo. Kahit na rush hour, ang mga tao ay gumagalaw ng may kakaibang kaayusan. Habang nakaupo sa tabi ni Captain De La Cruz at pinakmamasdan ang tanawin mula sa bintana, naisip ko, ang ganitong uri nga, sigla ay bihira kong maranasan at nakakamanghang natural itong nangyayari sa pang-araw-araw na transportasyon. Ipinaliwanag ni Captain De La Cruz habang nakikita ang aking ekspresyon na ang nga Pilipino ay likas na masayahin at palakaibigan kahit sa gitna nga abalang buhay. Ang lugar ngang inuman ay isang ihaw-ihaw malapit sa bus. Pagpasok ko, sinalubong ako nga amoy ngang inihaw na karne at ngang isang masiglang kapaligiran. Naroon na sa isang mesa si Lieutenant Joey Santos kasama ang ilan pang kasamahan at masaya silang bumati sa akin. Ang San Miguel Beer na unang beses kong natikman ay talagang kakaiba. Ang ideya pa lang na uminom ng serbesa sa ganitong kaswal na paraan ay bago para sa isang Amerikana tulad ko. Ipinakita ni Lieutenant Santos kung paano ito tamang inumin at pabirong ipinaliwanag na ito raw ay parang tradisyon na ngang mga sundalo ng Pilipinas. Hindi ko palubos na maintindihan ang kanilang nga biro at humor, ngunit malinaw kong naramdaman ang kanilang pagsisikap na isama ako at bigyan ng konsiderasyon. Ang kultura ng pagkain ng inihaw na sila mismo ang nagluluto ay interesante rin. Sa Amerika, karamihan sa mga pagkain ay inihahain ng luto na, ngunit dito, sabay-sabay silang naihaw ang karne, nahahati-hati at natural na nag-usap. Tinulungan ako ni Captain De La Cruz sa paghiho at maingat na itinuro sa akin ang tamang paraan ng pagkain ng Pilipinong barbecue. Pero ang tunay na ikinagulat ko ay ang kapaligiran. Bagamat may ranggo sa pagitan nila, hindi ito naramdaman na isang mahigpit na herarkiya. Ang ngabiruan at pag-alaga sa pagitan ng mga senior at junior ay natural na dumadaloy na lumilikha ng isang parang pamilyang kapaligiran. Si Lieutenant Santos, lalo na, ang nagsilbing life of the party at palagi niya akong isinasali sa usapan para hindi ako maiwan. Habang lumilipas ang oras, lalo akong nahuhumaling sa kanilang kultura. Ang mabiro na noong una ay hindi ko, maintindihan ay unti-unti kong naunawaan. At ilang beses pa akong napatawa ka sa Manila nang makita ko si Captain De La Cruz na palihim na nakangiti habang pinakmamasdan ang aking reaksyon, tila siya ang unang nakapansin sa aking pagbabago. Nang matapos ang inuman at lumabas kami, gabi na. Ang hangin gabi sa Pilipinas ay mas malamig kaysa sa inaasahan ko. Isang manipis na blusa lang ang suot ko. Noon, walang imi na hinuba ni Captain De La Cruz ang kanyang jacket at ipinatong ito sa aking nga balikat. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang kapanatagan. Ang init ng kanyang katawan mula sa jacket at ang banayat na amoy nito, at higit sa lahat, ang natural na pag-aalaga na iyon ang nagpainit sa aking puso. Sa Amerika, halos wala akong alaala na nakaranas ng ganitong paalaga. Ang magalalaking kasamahan ko ay karaniwang kakumpetensya at bihira ang pagpapakita ng personal na pagmamalasakit. Habang naghihintay kami ng sasakyan pabalik, napag-isip-isip ko na ang naranasan ko ngayon ay hindi lang simpleng kabaitan, kundi isang natatanging kultura ng kanilang samahan. Ang pagbabahagi ng pagkain, pag-alaga sa isa't isa, at natural na pagpapalitan ng damdamin ay normal na bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Pabalik sa base, sinabi sa akin ni Captain De La Cruz, dito sa Pilipinas, mas pinapahalagahan namin ang paksasalo-salo sa pagkain kaysa kumain mag-isa, kaya ang mainuman ay hindi lang lugar para uminom, kundi oras para magbahagi ng puso. Nang gabing iyon, habang tinitiklop ang kanyang jacket sa aking silit, naramdaman kong may isang mahalagang pagbabago na nagsisimula. Hindi ko pa alam kung ano ito,
ngunit tiyak na may bagong damdamin na umuusbong sa loop ko. Sa ikapat na araw, sumali ako sa aktwal na inspeksyon na FA, 50 PH. Medyo sanay na ako sa simulator, ngunit ang direktang hawakan at suriin ang istruktura ng aktwal na eroplano ay isang ganap na kakaibang karanasan. Ang paharap muli sa FA, 50 PH sa loop ngangar ay nagdulot ng ibang uring ang pahanga. Mayroon itong bigat at presensya na hindi ko naramdaman sa simulator. Ipinakita sa akin ni Captain De La Cruz ang bawat bahagi ng eroplano mula sa engine intake hanggang sa landing gear. Ngunit ang talagang ikinahanga ko ay ang maintenance system nito. Ang mga fighter jet sa Amerika ay dinisenyo na may diin sa katatagan kaya't ang maintenance ay komplikado at matagal. Subalit sa FA, 50 PH, kitang-kita na isinaalang-alang din ang kadalian ng pag-ayos. Ang bawat komponen ay madaling maabot at ang checkpoint ay sistematikong inilagay. Nangyari ito noong nasa ilalim kami ng katawan ng eroplano para suriin ang ilalim. Masikip ang espasyo kaya't magkatabi kaming nakahiga. Biglang may isang maliit na tornilyo na nahulog mula sa itaas. Agad akong gumalaw para umiwas. Ngunit bahagya itong tumama sa aking noo. Hindi naman malubha. Ngunit nakaroon ako ng maliit na sugat na may kaunting dugo. Nang makita ito ni Captain De La Cruz, agad siyang kumuha ng first aid kit. Habang maingat niyang nililinis ang aking sugat sa masikip na espasyong iyon, kakaiba ang aking pakiramdam. Ang kanyang kamay ay napakadelikado at malambot. Tapos, sinabi niya ng nakangiti, "Magaling kang magpalipat ng nakatakot na makina, pero mahina ka pala sa ganito." Nakakagulat. Sa sandaling iyon, napatawa ako. Sa Amerika, kapag nasugatan ang isang piloto, sasabihin lang na mahina ka o kaya naman ay sobra-sobra ang pag-alala. Ngunit siya, sa pamamagitan ng isang tamang biro, ay pinagaan ang sitwasyon habang maingat na ginagamot ang aking sugat. Matapos niyang lagyan ng bandit, ipinagpatuloy namin ang inspeksyon. Ngunit sa isang sulok ng aking isipan, patuloy ang kakaibang pakiramdam. Maraming beses na akong nakatrabaho nang malapitan ang mga lalaking kasamahan sa militar sa Amerika, ngunit hindi ko pa naranasan ang ganitong pag-alaga. Nang matapos ang inspeksyon at tumingin ako sa salamin sa banyo nga hanga, nakita ko ang maliit na bandit sa aking noo. Ngunit ang ekspresyon ng aking mukha sa salamin ay tila iba sa dati. Tila mas naging malumanay. Naisip ko, siguro walang sinuman sa Amerika ang nakakita sa akin na may ganitong expression. Nang hapong iyon, sinuri namin ang electronic systems ng eroplano. Habang nakaupo sa cockpit at sinusuri ang iba't ibang display, isa-isang ipinaliwanag ni Captain De La Cruz ang bawat isa at hinayaan akong subukan ito. Ang bilis ng tugon ng touchscreen, ang pagkakalagay ng mapindutan, at kahit ang lambot ng upuan lahat ay dinisenyo para sa kaginhawaan ng piloto. Ang pinakakahanga-hanga ay ang emergency response system. Mayroon din nito ang jet sa Amerika, siyempre, ngunit ang sa FA, 50 PH ay dinisenyo para ang piloto ay makatugon ng intuitive. Hindi kailangang kabisaduhin ang isang komplikadong manual para natural na makatugon sa sitwasyon. Sinabi sa akin ni Captain De La Cruz, ang pinakamahalaga para sa mga inhinyerong nagdisenyo ng eroplanong ito ay ang kaligtasan ng piloto. Kaya lahat ng sistema ay nakasentro sa tao habang nakikinig sa kanya. Napagtanto ko na bagamat mahalaga ang teknikal na kahusayan, mas mahalaga ang konsiderasyon at respeto sa taong gumagamit ng teknolohiyang iyon. Gabi na nang matapos ang lahat ng inspeksyon, habang papalabas ng hangar, binalikan ko ang buong araw. Malaking bagay na mas naintindihan ko ang FA, 50 PH, ngunit mas malalim ang epekto ng mabagong damdaming naramdaman ko sa pakikipag-ugnayan kay Captain De La Cruz. Sa Amerika, ang relasyon sa mga kasamahan ay halos laging profesional o kompetitibo, ngunit dito, may ibang uri ng tiwala at pag-alaga. At nasimula kong isipin na ito ay hindi lamang personal na kabaitan, kundi isang natural na pagpapahaya na namumula sa kultura at manggahalaga ng mataw rito. Nang gabing iyon, habang hinihipo ang benet sa aking silid, naramdaman kong unti-unti akong binabago ng aking mangkaranasan dito. Hindi ko patiyak kung sa anong direksyon, ngunit sigurado akong ito ay isang magandang pagbabago. Isang linggo matapos ang aking pagdating sa Pilipinas, isang hindi inaasahang balita ang dumating, isang agarang utos mula sa headquarters ng US Air Force na nagsasabing kailangan kong bumalik sa loop ng 48 na oras. Ang dahilan daw ay upang maiwasan ang pagkakalanta sa media at para sa proteksyon ng lihim na impormasyon. Nang una kong marinig ang balita, natulala ako.
Hindi ko akalain na ganito kabilis lilipas ang 1 linggo ko sa Pilipinas. Bukod dito, hindi pa sapat ang aking pag-unawa sa FA, 50 peha, at higit sa lahat, wala pa akong oras upang ayusin ang nga bagong damdaming nararanasan ko rito. Ang video call kasama si General Thompson ay mas lalong nakakagulat. Ang kanyang ekspresyon sa screen ay mas mahigpit kaysa dati. Malinaw pa sa aking alaala ang sinabi niya, "Ikaw ay hindi lamang isang piloto, kundi isang simbolong pampolitika." Magiging komplikado ang nga bagay kung patuloy kang malalanta sa publiko. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may mali. Napagtanto ko na ang aking karanasan sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng teknikal na palitan, kundi may mas komplikadong pampolitikang kahulugan. At higit sa lahat, naging malinaw sa akin ang katotohanan na ako ay tinatrato hindi bilang isang tao, kundi bilang isang kasangkapan ng estado. Pagkatapos ng tawag, nanatili akong nakatulala. Kung babalik ako sa Amerika, ang dati kong buhay ang naghihintay sa akin. Ang lahat ng naranasan ko rito sa Pilipinas ay mananatiling isang maikling alaala na lamang. Pero, ayos lang ba talaga iyon? Nang hapong iyon, ipinaalam ko kay Captain De La Cruz ang tungkol sa utos na pagbabalik. Nagulat siya, ngunit agad ding tumango na parang naiintindihan niya. Bilang isang sundalo, alam niya higit kanino man na kailangang sundin ang nga utos. Ngunit sa kanyang mata, naramdaman ko ang panghihinayang. Gabi na, habang pinagmamasdan ko ang FA, 50 peha sa huling pagkakataon sa hangar, makahalong emosyon ang aking naramdaman. Ang pahanga at sorpresa na naramdaman ko sa loob ngang 1 linggo kasama ang eroplanong ito at ang mga mainit na sandali kasama ang nga tao rito ay parang isang pelikulang nag-flashback sa aking isipan. Noon, lumapit si Captain De La Cruz sa akin. Bagamat maikli lang ang panahon, masaya akong nakatrabaho ka. At sana, makita tayong muli balang araw. Ang kanyang tapat na mga salita ay nakpabara sa aking lalamunan. Nang gabing iyon, habang naglalakad mag-isa sa base, nag-isip ako, ano nga ba ang hinahanap ko sa buong buhay ko? At anong uri ngang buhay ang gusto kong tahakin mula ngayon? Sa Amerika, laging inuuna ang bansa at misyon, at ang personal na damdamin at mga pagpili ay hindi gaanong mahalaga. Ngunit sa loob ngang 1 linggo sa Pilipinas, nakita ko ang ibang posibilidad. Ang tunay na pag-alaga sa pagitan nga matao, ang dalisay na pagmamahal sa teknolohiya at higit sa lahat, ang kulturang nagrerespeto sa individual. Ang ito ay ganap na bagong karanasan para sa akin. Habang nahahanda para sa pag-alis, gulong-gulo ang isip ko. Sa isang banda, mayroon akong katapatan at tungkulin sa aking bansa. Sa kabilang banda, may pagnanais na manatili rito upang matuto at maranasan pa ang maraming bagay. Lalo na, ayaw kong putulin ang ugnayan ko sa matao rito, lalo na kay Captain De La Cruz. Sa huling gabi, nausap kami ni Captain De La Cruz. Sinabi ko sa kanya ng tapat, marahil, hindi kalawakan ang maaari kong piliin. Bakataw. Habang sinasabi iyon, hindi ko palubos na naiintindihan ang kahulugan ng aking nga sinabi. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang 1 linggo ko sa Pilipinas ay isa sa mapinakamakabuluhang panahon sa aking buhay. At ang taong nakilala ko at mga karanasang natamo rito ay nagbabago sa akin. Bago matulog, pinagmasdan ko sa huling pagkakataon ang kalangitan ngang Pilipinas mula sa bintana. Bukas, kailangan ko nang bumalik sa Amerika. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, mayroon ng pananabi para sa lugar na ito. Ito na ba talaga ang katapusan? O panimula lamang ng isang bagong kabanata? 2 araw na ang lumipas mula nang ibigay ang utos na pagbabalik. Ngunit hindi pa rin ako umaalis sa Pilipinas. Opisyal na iniulat na naantala ang aking pag-alis dahil sa problema sa flight booking. Ngunit ang totoo, sinadya kong magtagal. Sa loob ng 2 araw na iyon, isang malaking digmaan ang nagaganap sa aking isipan. Nasasangandaan akong papili sa pagitan ng aking tungkulin sa bansa at militar na aking pinangakuan ng katapatan at ng bagong buhay na natakpuan ko sa Pilipinas. Naintindihan ng pamunuan ng Philippine Air Force ang aking sitwasyon. Tinawa ako ni General Ricardo Santos at kinausap. Tila alam niya kung ano ang aking pinagdadaanan. Sinabi niya sa akin, ang desisyon ay nasa iyo. Ngunit anuman ang iyong piliin, rerespetuhin ng Pilipinas ang iyong desisyon. Ngunit nang hapong iyon, biglang nagbago ang sitwasyon. Isang opisyal na reklamo ang dumating mula sa Embahada ng Amerika patungo sa Department of National Defense ng Pilipinas. Ang nilalaman ay tungkol sa aking pagsuwes sa utos na pagbabalik. Hindi na ito isang personal na problema lamang.
nagiging isang diplomatikong issue na ito. Nang gabing iyon, gumawa akong isang mabigat na desisyon. Habang nakaupo mag-isa sa aking silid at tinitingnan ang aking uniforme ng US Air Force, napagtanto kong kailangan kong gawin ang pinakamahirap na pagpili sa aking buhay. Ang uniformeng iyon ay simbolo ng aking pagkakakilanlan sa loob ng 10 taon, ngunit ngayon, para itong kadena na pumipigil sa akin. Dahan-dahan kong hinubad ang uniforme at maingat na itiniklop sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos, binuksan ko ang computer at nagsimulang gumawa ng aking resignation letter para sa US Air Force. Nangingini ang aking mga daliri. Alam kong ang isang pirasong papel na ito ay ganap na babago sa aking buhay. Habang isinusulat ang resignation letter, pinag-isipan kong mabuti kung bakit ko ginagawa ang desisyong ito. Hindi lamang dahil gusto ko ang teknolohiya o kulturang Pilipinas. Ang pinakamahalaga ay ang pakiramdam na dito, nirerespeto ako bilang isang tao. Sa Amerika, laging inuuna ang pagiging piloto ang US Air Force, ang simbolo ang bansa, kaysa sa pagiging si Alexandra Reyes. Ngunit dito sa Pilipinas, iba. Si Captain De La Cruz at ang mga tao rito ay nagpakita ng interes sa akin bilang si Alex, hindi alintana ang aking nasyonalidad o ranggo. Pinakinggan nila ang aking opinyon, inalagaan ang aking damdamin, at nirespeto ang aking pagpili. Kinaumagahan, nakipakita ako kay Captain De La Cruz. Habang sinasabi sa kanya ang aking desisyon, sa unang pagkakataon ay inilabas ko ang lahat ng nasa loob ng aking puso. Dito, pakiramdam ko ay tao ako. Dito ang tunay kong kalawakan, sabi ko. Nagulat siya, ngunit kasabay nito ay nagpakita ng malalim na pag-unawa. Sinabi niya sa akin, alam ko kung gaano kahirap ang desisyong iyan. Ngunit ito ay isang matapang na pagpili. Ang kanyang suporta at pagpapalakas ng loob ay naging malaking tulong sa akin. Nang hapon, nakipagkita ako kay General Santos. Nang tanggapin niya ang aking resignation letter, ipinaliwanag niya ang posibilidad na lumipat ako sa Philippine Air Force. Siyempre, mangangailangan ito ng komplikadong proseso at oras, ngunit hindi raw ito imposible. Sinabi rin niya na mataas ang pagtingin nila sa aking kakayahan at karanasan. Nang hapong iyon, may tawag mula sa Embahada ng Amerika. Si Major Jessica Jess Miller daw ang darating para kumbinsihin ako. Si Jess ay kasabayan ko sa pagsasanay sa Amerika. Nang marinig kong darating siya, naging komplikado ang aking pakiramdam. Siguradong susubukan niya akong ibalik sa Amerika. Ngunit kaya ko kayang panindigan ang aking desisyon hanggang sa huli. Gabi na, habang naglalakad sa base, nag-isip ako, tama ba ang aking desisyon? Hindi ba ito masyadong padalos-dalos? Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang oras na ginugol ko rito ay nagbigay sa akin ng bagong pangarap. At ayaw kong isuko ang pangarap na iyon. Tumingala ako sa kalangitan ng gabi, at ang gabituin ay naniningnang mas maliwanag. Parehong gabituin lang naman ang tinitingnan ko sa Amerika. Pero bakit parang iba ang dating nito rito? Marahil dahil nakbago na ang pusong tumitingin sa mga bituing iyon. Bukas, darating si Jess. Ano kayang pag-usapan namin? At kaya ko ba talagang panindigan ang aking pagpili? Wala akong kasiguraduhan, ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi na ako makakabalik sa dating Alex. Kinabukasan matapos dumating si Major Jess Miller, bigla akong bumagsak habang nasa gitna ng pagsasanay sa F-2 simulator. Umabot sa 39 degrees Celsius ang aking lagnat at nawalan akong malay. Marahil ito ay resulta ng matinding stress at kakulangan sa tulo sa mga nakalipas na araw. Pagmulat kong mata, nasa isang kama na ako sa ospital ng basa militar. Malinis at tahimik ang silid. Ibang-iba ang kapaligiran kumpara sa mga ospital ng militar sa Amerika. Dito, kitang-kita sa bawat sulo ang pasilidad na may konsiderasyon sa pasyente. Isang mesa sa tabing ng kama, personal na locker, at kahit isang mali na ilaw para sa pagbabasa ay mayos na inilagay. Sa tabi ko, nagaupo si Captain De La Cruz. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon, ngunit kitang-kita ang pagod sa kanyang mukha. Nang magising ako, gumaan ang kanyang itsura at inabutan niya ako ng isang basong tubig. Naramdaman kong bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Pumasok ang isang nurse, kinuha ang temperatura ko at sinuri ang aking kalagayan. Humanga ako sa profesionalismo nga health worker sa Pilipinas. Hindi lamang sila nakpapagaling, kundi maingat ding binabantayan ang psikolohikal na estado ng pasyente. Sa Amerika, kapag nakasakit ang isang sundalo, ang focus ay sa mabilis na paggamot at pagbabalik sa serbisyo.
Ngunit dito, tila inuna nila ang ganap na pagaling. Gabi na ng bahagyang bumaba ang lagnat ko. Dahan-dahang inilagay ni Captain De La Cruz ang kanyang kamay sa aking noo. At sinabi, sa ngayon, hindi ka muna piloto. Pwede kang maging si Alex lang. Kung nahihirapan ka, pwedeng sabihin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malaking pagbabago. Sa Amerika, hindi pinapayagang magpakita nga hinaan ang isang sundalo. Lalo na sa akin bilang isang babaeng piloto, mas mahigpit ang pamantayan. Kailangan laging maging malakas, perpekto, at hindi magpakita nga emosyon. Ngunit si Captain De La Cruz, sinabi niya sa akin na okay lang na aminin ang pagiging mahina bilang tao. Noon, sa unang pagkakataon, tinawag ko siyang Mike, hindi Captain De La Cruz. Salamat Mike, sabi ko, at ako mismo ay nagulat. Hindi ko alam kung kailan ko siya naramdaman na ganun kalapit. Nang gabing iyon, pawi na sana si Mike, ngunit pinakiusapan ko siyang manatili pa ng kaunti. Natatakot akong mag-isa. Lalo pa malapit na ang pakikipakita ko kay Jess. Pumayag si Mike at naupo sa silyang katabi ko at nag-usap kami. Marami kaming napausapan ng gabing iyon kung paano ako namuhay sa Amerika, kung gaano kahirap ang daan para maging isang piloto, at kung bakit ako gumawa ng ganitong desisyon pagdating sa Pilipinas. Seryosong nakinig si Mike sa aking kuwento. Minsan ay nakikiramay at minsan ay nakapapalakas na loob. Marami rin akong nalaman tungkol sa medical system ng militar sa Pilipinas. Hindi lamang ito tungkol sa paggamot, kundi isang komprehensibong diskarte na kasama ang mental care. Naniniwala sila na para sa pagaling ng isang pasyente, mahalaga hindi lamang ang katawan kundi pati na rin ang kapayapaan ng isip. Sa ikalawang araw, tuluyan nang nawala ang aking lagnat at bumuti na ang aking kalagayan. Ngunit sinabi ng mga doktor na kailangan pang isang araw na obserbasyon. Araw-araw, dumadalaw si Mike tuwing visiting hours at sinasamahan ako. Minsan, binabasahan niya akong libro at minsan, tahimik lang kaming nakaupo. Sa mga oras na iyon, napagtanto ko kung ano ang tunay na pag-alaga at kung ano ang ibig sabihin ng pagrespeto sa isang tao ng buo. Si Mike, hindi niya alintana kung ako man ay isang piloto ng Amerika o isang dayuhang dumating sa Pilipinas. Tinrato niya ako bilang si Alex, isang tao. Sa araw ng aking paglabas sa ospital, pakiramdam ko ay isa na akong bagong tao. Mas mahalaga kaysa sa pagaling ng katawan ay ang pagbabago ng aking puso sa pamamagitan ng paggamot at pag-aalaga na natanggap ko rito. Muli kong natuklasan ang aking sarili. Sinabi sa akin ni Mike, ngayong magaling na ang katawan mo, gumaan na rin sana ang loob mo. Ano man ang piliin mo, susuportahan kita. Habang naririnig ang masalitang iyon, nakumbinsi ako na tama ang aking desisyon at dito talaga ang lugar na gusto kong mapuntahan. Paglabas ng ospital, tumingala ako sa kalangitan ng Pilipinas. Isang malinaw at mataas na kalangitan ang sumalubong sa akin. Malapit na akong makipagkita kay Jess. Ngunit mayroon na akong kumpiyansa na hindi na ako mag-aatubili. 3 araw matapos akong makalabas sa ospital, isang espesyal na pagkakataon ang ibinigay sa akin. Sumali ako sa isang joint military exercise ng Pilipinas at Amerika bilang bahagi ng isang FA 50 PH formation. Ito ang una kong praktikal na pagsasanay mula na opisyal akong ma-apply para lumipat sa Philippine Air Force. Ang pakikipakita ko kay Jess ay hindi naging kasing tindingang inaasahan ko. Sinubukan niya akong kumbinsihin, ngunit nang makita niyang buo na ang aking desisyon, hindi na niya ako pinilit. Sa halip, sa huli ay sinabi niyang naiintindihan niya ang aking pagpili, nakbilin lang siya na huwag akong madala ng emosyon sa Pilipinas bago umalis. Sa araw ng pagsasanay sa briefing room, unang beses kong nakilala ang piloto ng Amerika. Nagulat sila nang makita ako. Ang katotohanan ng isang dating piloto ng Amerika, ang kasali bilang miyembro ng Philippine Air Force ay isang pambihirang kaso. Ngunit agad din silang naging profesional at tinanggap ako bilang isang kasamahan. Kami ni Mike ay itinalaga bilang isang two-ship formation. Si Mike ang leader at ako ang kanyang wingman. Sa modernong paglipat, ang pinakamahalaga ay ang ganap na tiwala sa isa't isa at sa loob ng ilang linggo, nabuo na namin ang ganoong relasyon. Sa proseso ng paghahanda bago lumipat, muli kong naramdaman ang kahusayan ng FA 50 PH, ang system check, kumpirma ngang armas lahat ng proseso ay sistematiko at episyente. Lalo na ang dataling sa ibang nga eroplano ay kahanga-hanga. Nagagawa naming magbahagi ng impormasyon sa real time na nagpapahintulot sa buong formation na gumalaw na parang isang organismo. Ang kabasasandaling ng pag-takeoff
ay hindi may paliwanag sa salita. Nang umugong ang makina MFA, 50 peha at iwanan nito ang runway patungo sa kalangitan, naramdaman kong tunay akong naging isa sa eroplanong ito. Ibang uri ito ang pakiramdam kumpara sa fighter jet ng Amerika. Mas makinis, mas pino, ngunit may malakas na kapangyarihan. Ang Mokchombat na naganap sa himpapawid ay talagang matindi. Ang F-35 at F-16 Kram Amerika kasama ang aming FA 50 peha ay nagsagawa ang komplikadong taktika at nagpaligsahan sa galing. Sinunod ko ang mautos ni Mike ng may katumpakan habang gumagawa rin ng sarili kong desisyon para makuha ang pinakamagandang posisyon. Ang pinakakahanga-hanga ay ang stealth performance ng FA 50 peha. Ang kakayahan nitong iwasan ang radar ay napakahusay na nagpahirap sa kalaban na matukoy ang aming eksaktong lokasyon. Ang electronic warfare system nito ay napakagaling din at gumana ng maayos kahit sa gitna ng komplikadong electronic interference. Sa gitnang labanan, natala nga malaking tagumpay ang aming formation. Ang teamwork na ipinakita namin ni Mike ay kinilala kahit ng piloto nga Amerika. Lalo na ang aking nga manyobra at situational awareness ay nakatanggap ng mataas na papuri. Nang matapos ang pagsasanay, sa oras ng debriefing, sinabi sa akin ng isang koronel ng US Air Force, ang pagiging bahagi mo ng Pilipinas ay ang pinakamagandang desisyon para sa ating dalawang bansa. Sana'y mas marami pa tayong pagkakataon na lumipat ng makasama. Habang naririnig ang salitang iyon, muli akong nakumbinsi na tama ang aking desisyon. Gabi na, habang inaayos namin ang FA 50 peha sa hanga, hinawakan ni Mike ang aking kamay. At sinabi, si Alex, bahagi ng kalawakan ng Pilipinas, hindi ka nadayuhan. Isa kang kasamang may isang pangarap. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang hinahanap ko ay hindi lamang isang bagong trabaho o mas magandang kondisyon. Ang tunay kong hinahangat ay isang komunidad na tatanggap sa akin ng buo at mga taong kasama kong mangangarap. Habang papalabas ng hangar, tumingala ako sa kalangitan ng Pilipinas sa dapit hapon. Naramdaman kong ang kalangitan na ito ay tunay nang sa akin. Marami pang hamon at pagkakataon ang naghihintay, ngunit hindi na ako nag-iisa. Nang gabing iyon, sumulat ako ang liham para sa aking pamilya sa Amerika. Sinabi kong sana'y maintindihan nila ang aking desisyon. Hindi ito magiging madali, ngunit naniniwala akong balang araw, maunawaan din nila ang aking pinili. Bukas, magsisimula na ang aking bagong tungkulin bilang isang opisyal na piloto ng Philippine Air Force. Mayroong pananabi. Kasabay ang bigat ng responsibilidad. Ngunit kasama si Mike at ang aking mga kasamahan, may tiwala akong malalampasan ko ang anumang pagsubok. Isang buwan matapos akong opisyal na tanggapin bilang piloto ng Philippine Air Force, isang espesyal na alok ang dumating sa akin. Isang paanyaya mula sa Department of National Defense na ibahagi ang aking karanasan sa isang International Defense Conference. Bilang isang espesyal na kasuong isang dating pilotong Amerikana na lumipat sa Pilipinas, nais nilang maging saksi ako sa kahusayan ng FA 50 pihe at sa pagiging bukas ng Philippine Air Force. Nung una, navigatan ako. Hindi pa perpekto ang aking Tagalog at hindi madaling ilahad ang aking personal na kwento sa harap ng maraming tao. Ngunit sa pagpapalakas ng loop ni Mike at ng aking mga kasamahan, naglakas loop ako. Kung magiging makabuluhan ang aking kwento para sa iba, buong puso ko itong tatanggapin. Habang naghahanda sa aking presentasyon, binalikan ko ang aking pinagdaanan sa mga nakalipas na buwan. Mula sa pagiging dayuhan nung una akong dumating, sa unang pagkikita sa FA 50 peha, sa mga mainit na sandali kasama ang tao rito, at sa wakas, sa mabigat na desisyon na ginawa ko para sa aking buhay. Sa arawang conference, tumayo ako sa entablado. Puno ang audience ng mga defense official at mamamahayag mula sa iba't ibang bansa. Sa gitna nila, naramdaman ko ang partikular na atensyon mula sa mga Pilipinong mamamahayag. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita. Ang buod na aking sinabi ay ito, hindi bilang isang piloto, kundi bilang isang tao, pinili ko ang kalawakan na naririto. Hindi alintana ang nasyonalidad o pinakmulan, napakahalaga na maabot ang pangarap sa isang lugar na buong pusong tumatanggap sa iyo, lalo na nang pausapan ko ang FA 50 peha, naging emosyonal ako. Ipinaliwanag kong ang eroplanong ito ay hindi lamang isang armas, kundi isang kristal na naglalaman ng mapangarap, teknolohiya, at hangarin para sa kapayapaan ng mga Pilipino, at ang ganitong halaga at filosofiya ang nadala sa akin dito. Isang mamamahayag ang nagtanong, kahit iba ang inyong nasyonalidad,
Maari ba kayong maging isang tunay na pilotong Pilipino? Sumagot ako ng may buong kumpiyansa. Ang pagiging isang pilotong Pilipino ay hindi lamang pagpapalit ng pasaporte. Ito ay pagtanggap sa mga halaga at diwa ng Pilipinas. At ako, natapos ko na ang prosesong iyon. Matapos ang aking presentation, maraming lumapit sa akin at nakipagkamay. Lalo na ang batang piloto ay nagsabing lubos silang naantik sa aking kuwento. May nasabi tungkol sa kapangyarihan ng pangarap na lumalampas sa mga hangganan at mayroon ding nasabi na nakakuha sila ng paasa na kung may tunay na galing at pagnanasa, makikilala ka kahit saan. Gabi na nang matapos ang conference at sinundo ako ni Mike, nakangiti siyang sinabi, hindi lang FA, 50 peha, subukan mo rin kayang magluto ng adobo? Sa sandaling iyon, napatawa ako. Nakakamangha na sa loob ng ilang buwan sa Pilipinas. Natural ko nang naintindihan ang ganitong mabiro. Nang gabing iyon, dumaan ako sa hangar sa huling pagkakataon. Nakakababa damdamin ang makita ang mga FA, 50 peha na nakahanay. Ngayon, ang nga eroplanong ito ay hindi na lamang basta fighter jet para sa akin, kundi mga kasama sa aking bagong buhay. Kami ni Mike ay tahimik na nagyakapan sa hangar. Isang malalim na damdamin na hindi maipaliwanag nga salita ang nakapalop sa sandaling iyon. Tiwala at pagmamahal sa isa't isa at pananabik para sa hinaharap na sabay naming bubuin. Sa likod namin, nakasabit ang watawat ng Pilipinas at sa ilalim nito, nakalagay ang aking pilot suite na may nakaburdang pangalan ko. Hindi na Alexandra Reyes, kundi si Alex ng Philippine Air Force ang aking bagong pagkakakilanlan. Ilang araw ang lumipas, inimbitahan ako ni Mike sa kanyang probinsya. Makikilala ko ang kanyang ina, isang retiradong nurse na nasa 60s na. Tahimik siya, ngunit napakabait. Ipinagluto niya ako ang adobo at sinabi, ito na ang bahay mo ngayon, Ija. Habang kinakain ang adobo, napaktanto ko. Ang hinahanap ko ay hindi lamang isang bagong trabaho o pagkakataon, kundi ito mismo. Magataong tumatanggap sa akin na parang pamilya, isang pusong na alaga, at isang komunidad kung saan makakapagbahagi ako nga pangarap. Nang gabing iyon, habang nakatingin sa labas kang bintana, naisip ko, ang buhay ay tunay na mahiwaga. Ilang buwan lang ang nakalipas, inakala kong ang kalawakan lamang ning, Amerika ang lahat sa akin. Ngunit ngayon, ang kalawakan ning, Pilipinas na ang aking tunay na tahanan. Marami pang hamon ang darating. Mayroon pang hadlang sa wika, mga pagkakaiba sa kultura, at higit sa lahat, ang walang katapusang pagsisikap na makilala bilang isang mahusay na piloto. Ngunit hindi na ako natatakot. Kasama si Mike, ang aking kasamahan, at lahat ng taong tumanggap sa akin, naniniwala akong malalampasan ko ang anumang pagsubok. Kaya naman, ang aking kwento ay hindi isang pagtatapos, kundi isang bagong simula. Isang paglalakbay na magpapatuloy, kung saan tutuparin ko ang mapangakong binuo sa himpapawid at gagawing katotohanan ang mas marami pang pangarap. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa dulo. Kung mag-subscribe kayo at I like ang channel, mas mabilis naming may hatid ang mas magagandang kuwento. Mag-iwan din po kayo ng maraming komento tungkol sa kuwento ngayong araw. Muli, ito po ang inyong lingkod para sa mga kuwentong nagbibigay inspirasyon.